Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! Ang mami na gustong maging teacher. Wala kaming ulam kaya nagluto ako nitong pork pininyahan. Heto, meron tayong pork, tapos fresh na pinya. Sa isang mainit na kawali, ilagay natin ang ating pork na may asin at saka paminta. Isang kutsa muna natin ito hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika. Hindi na tayo gagamit ng mantika kasi may sariling mantika na itong pork. Ayaw natin yung sobrang daming kolesterol, di ba? Isang kutsa lang natin ito hanggang sa maging golden brown ang kulay ng ating pork. Ilagay muna sa gilid. Tsaka natin igisa yung ating bawang. Mas masarap kasi kapag yung sariling mantika yung ginisa natin dahil natural oil lang ito ng ating pork. Igisa lang natin mabuti yung ating pork kasama ang bawang. Tsaka natin lagyan ng sabaw nitong ating fresh pinya. Yes, fresh yung pinya na yan. Meron kasi kaming malaking pinya na kinain, hindi na namin naubos. Kaya nilahok ko na lang dito sa aming pork. Tapos, lagyan na natin ng soy sauce. Haluin lang mabuti. Kapag well distributed na ang soy sauce, pwede na nating lagyan ng kaunting suka. Tsaka naman natin ito haluin. Ang suka ang magtatanggal ng langsa nitong ating karne. Mga ka-fam, tips ko sa inyo kapag kayong bibili ng pork, dapat yung laging bagong katay para fresh lagi ang inyong niluluto na karne. Lagyan naman natin ng kaunting water para lumambot ang ating karne at hindi ito masunog. Lagyan naman ng dahon ng laurel para mas mabango at pakuluin. Tikman mo din kung okay na yung alat nito. Ako kasi ayoko ng maalat sa mga niluluto ko. Gusto ko sakto lang. Maglagay din tayo ng kaunting ketchup para magdagdag ng flavor at kulay sa ating nilulutong pork pininyahan. Gusto ko sa pork pininyahan ko ay medyo manamis-namis. Mahilig sa ganitong luto yung aking mga anak, kaya nagluluto ako ng ganito. Ngayon, ilagay naman natin yung ating hiniwang mga pinya. Leftover lang ito ng aming kinain na pinya. Kaya ginawa ko na lang, nilagay ko dito sa ulam para hindi na ako bibili ng pineapple chunks. O diba, nakatipid pa ako, tapos sumarap ang ulam namin. Na-imagine nyo ba ang lasa nitong niluluto ko? May tamis, asim at alat dahil yung pinya medyo manamis-namis na maasim-asim yan. Tapos nilagyan natin ng toyo at saka may kaunting asin yan. Kaya kapag na-imagine mo, talagang masarap yung niluto ko na yan. Lalo kapag yung malapot-lapot na yung kanyang sabaw. Naku! Mapaparami ka na naman ng kanin. Kung kayo naman ay ayaw ng laging adobo ang ulam, subukan nyo rin tong ganito. Panigurado, busog ang pamilya mo. Happy life, happy wife. Thank you for watching mga ka-fam. Please share, follow, and comment. Ingat and God bless mga ka-fam!